Dominated ng mga Indian players ang chess sa buong mundo nowadays. Sobrang daming Indian na magagaling. Ang world champion natin si Gukesh, Indian. Ang world number 3 si Arjun Erigaisi, Indian. Tapos sinasamahan pa yan nila Pragnananda, nila Bidit Santosh Gurati, si Ana nandyan pa nga rin at si Pentala Hari Krishna. Grabe yung mga Indian. Pati pala si Nihal Sarin, napakabilis na player din sa online na nananalasa. Hanip sila, no? Pero alam nyo ba, meron ngayon umuusbong na player na Indian killer, Indian destroyer, mang-uubos ng mga Indian. Grabe to. Walang iba po yan, kundi si Pragnananda. Indian din. Paano ko muna sa aming Indian killer to si Pragnananda? Galit pala to sa kababayan niya eh. O, tingnan niyo yung standing niya after round number 5 sa ginaganap po na Tattle Steel 2025. Yung mga nakalaban niya pong Indian, pinagtatalo niya eh. Tabla siya pag hindi Indian eh. Ayan o, tinalo niya si Pentala Raklisha, Arjun Erigaisi at Leon Luke Mendonca. At ang game na i-analyze ko ngayon, yung laban niya po. Dito po, kay Arjun Erigaisi. Aba, matindi po kasi kung paano niya ito pinanalo eh. Tingnan niyo po ang nangyari ha. Puti po dito, si Pragnananda, ang tinira niya ay D4. Knight F6, C4, E6, and then Knight F3 lang. Ngayon, pagka D5 niyan, nag-G3, aba, ito na po yung tinatawag nilang Catalan. Catalan opening po yan. Common na ginagawa dyan, nagbi-Bishop E7. Pero meron din kumakapture po sa C4 muna. Tapos pagka Bishop G2, nagsi-C5 agad, agresibo, no? Na sinasagot lang po yan ng castling. And after castling, Knight C6, talagang bigay pressure dito. Pinipilit niyang siya yung kumapture eh. Sinasagot naman ng capture lang. Meron pong ibang linya dito. Ibalik ko lang, ipakita ko lang to. Yung komplikadong Queen A4. Ang idea po noon, pagka Queen A4, binibigay po yung D4, pero may Knight po doon, may pressure. Ayan po yung nangyayari. Tapos may mga bawi din naman mamaya sa may C4. So, yun po yung isa sa linya tinitira. Yung po actually yung main lane eh. Pero yung capture sa C5, linya din yan. At pagka-capture sa C5, kina-capture yung lane binabawi, and then capture sa C5. So, sa ngayon po, 1 pawn up ang itim. Pero, walang problema yan. Kasi pagkatira po ng Knight dito, hindi na po ito madepensahan. Hindi po kasi pwede yung B5 para suportahan sana. Kasi may Knight doon na mapipin yung kabayo. Kaya nga po, tinutulak na lang yan para siraan yung pawn structure, tinitakes, and then pagka-castling, Knight lang po sa may E1, grabe, no? Ang tindi ng mga pinapawalan. Inuna yung itakbo yung kabayo. Instead na i-Knight B3 man lang sana para ma-develop yung mga pyesa. Knight muna sa may E3. Bakit kaya ginawa yan? No? Bakit binuksan? Unang-una po, gustong pumunta yung kabayo dito. May pressure din naman. No? Pangalawa, nabuksan agad yung bishop eh. Ano ba mangyayari pag ni-normal lang? Let's say, nag-bishop lang po sa may D7. Saka siya magna-Knight D3. O pagka Knight D3, atras po yung bishop, magkakaroon naman ng Knight B3. At etong dalawang Knight na to, since pareho silang pwedeng pumunta ng C5, napakaganda. May talumpo doon, no? May pressure sa B7 at sa bishop. So, yun ang pinaka-idea niyan eh. Anyway, ito pong si Pragnananda, hindi agad nag-Knight D3 dyan. Pagkatira po ng bishop D7, siya po yung nag-rook B1 muna. Inatake niya po yung pawn na sinagot naman ng Knight A5 ni Arjun Erigaisi. At kung titingnan niyo po yung oras, lamang po si Arjun ng maigit 10 minuto. Ang idea po nito is depensahan at buksan ito pong bishop. Ngayon, magtataka lang po kayo ng konti dito kasi libre pa rin yan eh. No? Bakit hindi kinapture? Kasi pag tinext mo yan, kakainin lang, iti-takes, and then bishop A4. Kaya hindi po pwedeng kainin yung pawn. Ang ginawa, nag-Knight B3. After Knight B3, kinapture po yan. Binawi lang ni Prag ng pawn. At ito po,
ay lamang daw po ng konti for the side of Pragnananda. Ang aking tinitingnan, malakas kasi yung bishop eh. Kaya napilitan niya mag-bishop c6 eh. Ngayon pagka bishop c6, kinapture takes at ang ending, bumaligtad. Kung kanina, pangit ang pawn structure ng puti, pangit naman ang pawn structure ngayon ng black. So, slightly better daw po ang puti dito. Slightly better lang naman. Anyway, tumira po ng knight d3 na, tumakbo sa e7 yung bishop, and then develop yung bishop para po supportahan yung knight c5 or baka magbi-bishop c5 yan. Anyway, nag-rook fc8 to develop the rook. Tinirahan na nga po ng bishop c5, king f8 lang, depensa. Nag-rook a1 and then rook c7. Kasi pinipressure po itong pawn. Kailangan depensahan na sinagot ng king F1 lang. So, both of them slowly activating the king na. So, ang ginawa po dito, nag-knight d7. Para mapilitang gumalaw, kinapture nga po yung bishop, bilawin ng hari, of course, and then nag-rook lang po sa may a3. Siguro, ang pinakaplano niya, pipilahan niya yung a7 pawn. So, eto na po. Medyo makikita nyo na yung advantage ng may magandang pawn structure. Pangit po kasi ang pawn structure ng black dahil isolated. No? Pag isolated kasi madaling atakihin. Anyway, tinirahan lang po yun ng C5 na sinagot ng C4 kasi gusto pong ipalit yung bad pawn niya isolated eh. Gustong bigyan din ng isolated yung white kaya in-stop yan. Pagka-stop, nag-rook b7 since naging backward naman ito. Pagka-rook b7, nag-rook lang po sa may a8 or a1. Tumira naman po ng a5. Tinulak lang na magtataka kayo konti. Bakit binibigay? Kasi pag kinapture, may bawi po doon. Ayun po yung pwede mangyari. Kaya nag-king move lang yan. Pagka king move lang din. Aba, nagki-king move ba, no? Pero eto, umatras lang po. Yung kabayo, gusto nang kainin. Bakit niya po inatras yung kabayo? Para depensahan ito at mapilitan mag-rook doon. Nasinagot lang ng knight naman doon. Abay, iikot, dito pupunta. Grabe si Prag, oh. Manggugulo na yung kabayo, no? Anyway, nag-king c6 lang yan at nag-knight c3 na nga. Sinagot ng knight b6 na tinirahan lang ng F4. Biglang na nahimik eh, no? Ayaw niya pong italon dyan later on kasi baka makatulak. No? Baka makatulak. Example, tumalong ka dyan, punta lang dito, tapos itutulak, ipapalit. So, para ma-stop yung palit-palit, hindi mo na gumalaw. Mas pinili niya po ito. No? Pagkatira po ng F4, nag-knight c8 muna, and then saka tumalon. Inatake yung tore na napapunta doon sa may a6 na tinirahan lang ng rook sa may d1. Ngayon, may tanong dito, coach, di ba umalis tore? Pwede na po ata itulak. Hindi pwede. Kasi babalik yung tore dito eh. Ayan, nakapin nga eh, di ba? Kaya, ang ginawa, nag-knight b6. And after knight b6, aba, umatras yung toring isa. Kasi gusto niya pong mag-rook dito, papasok na ganun. Again, pag tinulak po, babalik lang po yung tore ha. Anyway, nag-rook f8 yan na mali. Bakit mali ang rook f8? At para saan ba yung rook f8? Ang aking pong unang tingin, kaya po siya nag-rook f8 is sa mga possibility later on na pag-chinek, tapos may check dito, parang dinipensahan. Like example, pumunta ka dito, which is may idea na ganito, ayaw niya po bumagsak siguro. Medyo naguluhan ako sa tiradang yan eh. Pero pag tinignan mo din yung oras nila, 5 minutes na lang sila eh. Tapos nasa move 32 pa lang eh. So kailangan pa nila ng 8 tira para mag-increment o madagdagan sila ng additional 50 minutes po ata per player. Anyway, ang tinira ni Prag, nag-rook d6 check, tumakbo king b7, and then nag-knight c3 lang umatras. Ang pinaka-idea po ng knight c3, bukod po sa pinaprevent ito, may ganito. Kaya ang ginawa po niyan, bumalik yung tore, umatras. Pagka-atras, nag-rook lang po sa may dito, na mali pa nga daw eh. Ang best move daw po is rook d1 for some reason. Kasi nga, lumayo ito eh. Hindi makaganon agad, mabilis ka makakapunta dito. Well, ang ginawa is nag-rook d2, na okay din naman, nag-rook fc8, and then sinagot lang ng balik. Bumalik din, at pagkabalik, umatras din. Ayun, nakita din ni Pragnananda eventually yung best move, which is mag-rook a1. Kaya nag-rook a7, napilitan umangat, at pagka ganon, pumunta yung tore na mali kasi may knight na po sa b4. Ginulo-gulo lang.
Bakit mali ang nangyaring tira ng black? Kasi ito na mangyayari. Inatake yung tore, pasado, rook a6, only square, may knight doon. Check po siya at napabagsak yung pawn. Nag 1 pawn up. So nag knight d7 na lang yan. Umatras yung kabayo, hitting the pawn on a6 na dinipensahan. Umatras, umiikot yung kabayo. Pinalit kasi 1 pawn up na. Ayaw. O lumapit na yung king. Naglalapit lang yung king. Diba? Dahan-dahan na lang natin. Lumapit lang yung king, chinek, dinipensahan yung pawn, tapos in-e4 or e5 para mawala yung bad pawn na yan. Pero, hindi pinansin eh. Tumalon lang yung kabayo, umatake sa may c5 na kinapture lang yung pawn. Of course, binawi muna. At sa ngayon po, hindi na po pala madipensahan yung pawn na ito basta-basta. Kasi pwede mo tirahan na king c6 to deepen, pero magro-rook dito lang yan eh. Eto. Mananalasa na din talaga. Tapos eventually babagsak. Kasi pag check capture doon, may kain na din. Kaya ang ginawa po ni Arjun Erigaisi, this is move 48. Binigay na lang. Kaso wala eh. Takbo lang. Tinulakan nga lang. Walang discovery attack eh. Wala. Ang daming nakahang. Lamang na nga ng 2 pawn, nakahang pa to. Alanganin pa to. Gumanon, kinulong yung tore. Nanggulo, kinain na lang yung pawn. Kinapture, check, 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 in check, at nag-resign na po. Kasi mati na, next move, only way is to block. At pagka rook takes, panalo. Grabe, no? Lakas ni parang inikit-ikutan lang. So, panalo po siya dyan at eto, mabilis ko lang ipapakita. Tinalo niya din si Leon Mendonca. Ito po nangyari sa opening. Italian. Aggressive na Italian pa nga ginawa dito ni Leon. Alam ko, nag-G5 yan. Ayan, aggressive. Kinuha na yung gitna. Ayan na, umatake na sa gitna. Grabe na 1 pawn down. Na 1 pawn down. And I think this is already better yung ganito klaseng ending. Grabe Kain lang. Ano mangyayari pag kinapture lang to? Mangyayari? Knight e3 lang. Nabuksan pala. Ayan Alright, so ang ginawa is kinapture takes and gumanon. Tumakbo. This is a 1 pawn up situation. So, deny niya lang to 1 pawn up na wala na. Okay, nag-resign na. Halos sugsuwang na 1 pawn down Wow. Lakas ni Pragnananda. At eto na nga po ang standing after round number 5. Tingnan po ninyo. Leading po si Noderbeg kasama si Pragnananda. Pareho silang 4 points out of 5. Galing. Tapos si Gukesh nandyan, si Pedusib. Tinalo ni Pedusib si Fabiano Caruana. Ayan po ang standing kabuuan. At ang matindi po, next round, game number 6 or round number 6. Ito magandang pairing. Ito maganda. Ayan, World Champion Gukesh laban kay Noderbeg. Kasi parehong medyo bata pa yan. Tapos talagang silang dalawa yung nagbabakbaka sa board 1 sa Olympiad Tingnan natin kung ano mangyayari sa dalawa, Exciting yan. Anyway, abangan po ninyo yung mga susunod pa natin mga videos. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kabiyahe. Sana po ma-like nyo po at ma-share. Mag-subscribe din po kayo, mag-follow. Bye-bye po. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.